tayo makisalo sa lamesa ng Diyos. Grasya niya'y handa na, magalak at magsaya. Ito na ang araw, gawa ng Panginoon. Mawit ng masaya, purihin ang Diyos. Magtipon tayo, makisalo sa lamesa ng Diyos. Grasya niya'y handa na, magalak at magsaya. Lamesa ng Diyos, magalak at masaya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito ating pinagdiriwang ang tinatawag na Red Wednesday. Isang araw para gunitain, ipagdasal ang mga Kristiyanong inuusig, pinapatay at pinahihirapan dahil lang sa kanilang pananampalataya kay Kristo. Pinahayag yan ng ating Panginoong Jesucristo na hindi magiging madali ang pagsunod sa Kanya. Maraming paghihirap galing sa ibang tao, minsan nanggagaling sa mga taong malapit sa atin, ang ating mga pamilya. Ipagdasal natin ang bawat isa. Maniwala tayo na sa gitna ng ating mga paghihirap, buhay na buhay pa rin ang Espiritu ni Jesus. Tinanggap natin ang Kanyang banal na Espiritu at hindi niya tayo pababayaan na masaktan, mawala at mapahamak. Sa mga pagkakataon na kung saan tayo'y nanghina, sa mga pagkakataon na kung saan hindi pa rin tayo tumigil sa ating pagkakasala, hilingin natin muli ang pagpapatawad ng Diyos para tayo ay makitang maging karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong kapasyahang inibig mong makatambal sa pagpapakasakit ng iyong anak, ang iyong sambayanan. Ipagkaloob mo sa mga pinag-uusig dahil sa iyong ngalan ang espiritu ng pagtitiis at pagmamahal, upang sila'y mga maging saksing matatapang sa paninindigan ang mga pangako mo'y maasahan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Akong si Juan ay nakakita ng isa pang kagilagilalas na pangitain sa langit. 7 anghel na may dalang 7 salot. Ito ang panghuling salot, sapagkat dito magwawakas ang puot ng Diyos. May nakita akong animoy dagat na kristal na nagliliyab. Nakita ko rin ang mga nagtagumpay laban sa halimaw at sa larawan nito, at sa nagtataglay ng pangalang katumbas ng isang bilang. Nakatayo sila sa dagat na animoy kristal. Hawak ang mga alpang ibinigay ng Diyos.
Inaawit nila ang awit ni Moises na lingkod ng Diyos at ang awit ng Kordero. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, dakila at kahanga-hanga ang iyong mga gawa, o Hari ng mga bansa. Matuwid at totoo ang iyong mga daan. Sino ang hindi matatakot sa iyo, Panginoon? Sino ang tatangging magpahayag ng iyong kadakilaan? Ikaw lamang ang banal. Lahat ng mga bansa ay lalapit at sasamba sa iyo, sapagkat nakita ng lahat ang matuwid mong mga gawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong Diyos na dakila, gawa mo'y kahanga-hanga. Poong Diyos na dakila, gawa mo'y kahanga-hanga. Umawit ng bagong awit at sa poon ay alay. Pagkat yaong ginawa niya'y ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo yaong hangad na tagumpay. Poong Diyos na dakila, gawa mo'y kahanga-hanga. Ang tagumpay niyang ito'y, siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Poong Diyos na kadakila, gawa mo'y kahanga-hanga. Umingay ka, karagatan, at lahat ng lumalangoy. Umawit ang daigdigan at lahat ng naroroon. Umugong sa palakpakan, pati yoong kalaliman. Umawit ding nagagalak ang lahat ng kabundukan. Poong Diyos na dakila, gawa mo'y kahanga-hanga. Pagkat siya'y dumarating, maghahari sa daigdig, taglay niya'y katarungan at paghatol na matuwid. Poong Diyos na dakila, gawa mo'y kahanga-hanga. Alleluia, 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 alleluia. Manatili kang matapat hanggang iyong kamatayan, pagkat buhay aking bigay. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, darakpin kayo't uusigin. Kayo'y dadalhin sa mga sinagoga o panglitisin at ipabilanggo. At dahil sa akin ay ihaharap kayo sa mga hari at gobernador. Itong pagkakataon ninyo upang magpatotoo tungkol sa akin. Ipanatag ninyo ang inyong mga kalooban, huwag kayong mababalisa tungkol sa pagtatanggol sa inyong sarili. Sapagkat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at ng pananalitang hindi kayang tutulan o pabulaanan ng sino man sa inyong mga kaaway. Ipagkakanulo kayo ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak, at mga kaibigan. At ipapapatay ang ilan sa inyo. Kapopuotan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit hindi mawawala ni isang hibla ng inyong buhok. Sa inyong pagtitiis ay tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. May isang dasal na dapat hindi natin dinadasal. Ano po sa tingin nyo kung ano ito? Opo, inutos ni Jesus sa atin, huwag tayong magdadasal kamukha ng mga pagano. Na pag sila ay nananalangin, napakarami ng kanilang mga salita, paulit-ulit ang kanilang mga sinasabi, na inaakala nila, pag mas marami ang kanilang panalangin, mas maririnig sila ng kanilang mga Diyos-Diyosan.
Hindi ibig sabihin na pag marami kang dinadasal, ay makikinig na ang Diyos sa iyo at ipagkakaloob niya ang gusto mo. Yan ang punto ng ating Panginoon. At pag tayo ay nananalangin, hindi lang dapat ang ating mga bibig ang gumagalaw. Hindi lang dapat ang ating mga dila ang ating ginagamit. Kung hindi mas mahalaga, ang ating puso, ang ating kalooban. Yan dapat ang ating pinapairal. Yan dapat ang ating ginagamit pag tayo ay nakikiusap, nakikiugnay, at nakikiisa sa Diyos sa panalangin. Pero bukod po dito, sa turo ng Panginoon na dapat iwasan natin sa ating pagdarasal, may isa pang panalangin na dapat nating iwasan at huwag sabihin sa Diyos. Ano po ito? Ang dasal na sinasabi nating, Panginoon, gawin mo namang madali ang aking buhay. Di po ba marami sa inyo, madalas ganyan ang kanilang sinasabi sa Diyos? Lord, gawin mo namang madali ang aking trabaho. Panginoon, gawin mo naman madali ang aking pagbabayad sa utang. Panginoon, gawin mo naman madali ang aking pakikitungo sa aking biyanan, sa aking kapitbahay, sa aking asawa, sa aking kapatid. My dear friends, this is the prayer that we should not say. Remember this. Do not say, Lord, make my life easy. Bakit po? Kasi kapag hinihiling mo sa Diyos na maging madali ang iyong buhay, mapapadali ang buhay mo. Amen? Gusto mong agad mapunta ka sa hukay, gawin mong madali ang buhay mo. An easy life is a fast life to the grave. Pwede mong hingin sa Diyos, alisin ang paghihirap mo. Ganyan din naman ang dasal at dalangin ng ating Panginoon sa hardin ng Getsemani. Sinabi niya, Ama, kung gugustuhin niyo po, alisin niyo ang kopa, kalis ng paghihirap sa aking buhay. Wala pong problema doon. Dala ng ating kahinaan, nasasabi natin yon. Pero hindi sinabi ng Panginoon, Lord, Ama, gawin mong madali ang aking buhay, ang aking pagsubok, ang aking pagbuhat ng krus. Dahil alam ni Jesus na sa buhay na ito ay hindi madali. Ang sabi nga po ng isang sikat na manunulat, isang psychologist, life is difficult. Alam natin yan. Lahat tayo nararanasan yan. Napakahirap ng buhay. At hindi pinangako ni Jesus na magiging madali ang pagsunod sa Kanya. Read the gospel, understand Jesus' word. Jesus never promised an easy life. Yan ang pinapaalala ng ating nabasang ebanghelyo. Kung uunawain nyo, ano ang turo ni Jesus? Sa kanya mga alagad, sila daw ay huhulihin, sila daw ay kamumuhian, sila daw ay papatayin dahil sa kanilang pananampalataya. At totoo po ito, hanggang ngayon sa ating modernong panahon nangyayari. Hindi lang masyadong pinapakita o binabalita, pero napakarami pa rin pong pag-uusig sa mga Kristiyano. Sa Africa na lang po, ang daming mga kinikidnap na mga pari at madre. Nire-rape ang mga madre, pinapatay ang mga pari, ang mga misyonaryo. Sa India, dahil ang mga Kristiyano ay minority, minsan sa kanilang mga simbahan, binabato sila. Sinasaktan ng mga Kristiyano pag sila'y palabas na, galing sa kanilang pagsamba. Sa North Korea, pag ikaw ay nahulihan na merong kang Biblia, siguradong kulong ka. At ang dami po, alam natin na nangyari din dito sa ating bansa, sa Pilipinas, lalong-lalo na po doon sa Mindanao, na pagbobomba habang ang mga Katoliko ay nagsisimba. Hindi lang mahirap ang pagiging Kristiyano, delikado pa. Pero kahit na masakit at mabigat ang pagsunod kay Jesus, may pinangako siya sa atin. Ano ang sabi ni Jesus? Gitna ng mga pagsubok na ito, bibigyan daw tayo ng katalinuhan ng Panginoon.
para humarap, para sumagot sa mga paglilitis at pag-uusig. Bibigyan tayo ng lakas, gitna ng mga problemang ito. At sa pamamagitan ng ating pagtitiis, diyan natin makakamtan ang buhay na walang hanggan. Jesus said that by your perseverance, you will gain eternal life. Yes, my dear friends, it will be a hard life, and yet the good news is, it still is a blessed life. God will not allow us to face these challenges, these problems without His grace. So believe, the more testing, the more blessing. Imbis na hingin natin sa Diyos na alisin niya ang mga paghihirap natin, hingin natin na bigyan tayo ng lakas. Dahil ang mas maraming pagpapala at grasya ay makikita mo pagkatapos mong malampasan ang lahat ng pagsubok mo. All of the great things, all of the beautiful things, joy and happiness are outside of our comfort zone. After enduring all of our suffering, there is a beautiful grace waiting for us. Do not ask God to make your life easy, but ask God to make you better. That is the more beautiful and right prayer. Life will not become better unless you become better. Tandaan niyo po yon. Hindi magiging mabuti ang buhay na ito kung hindi mo gagawing mabuti ang sarili mo. At posible, maaari, mangyayari na magiging mabuti at maganda ang buhay na ito kung mananalig lang tayo sa Diyos at kung magpapatulong lang tayo sa Kanya. Amen? Mga kapatid, huwag kayong maghahanap na madaling buhay dahil mapapadali ang buhay mo. Tingnan niyo po sa Biblia, tinuturuan tayo ng katotohanan yan. Kapag ang tao hindi sumunod sa utos ng Diyos, kapag ang tao hindi siya nagtiis sa hirap na pinapaharap ng Diyos sa kanya, nagiging mas mabigat ang pinagdadaanan ng tao. Kapag ang tao hindi sumunod sa kagustuhan ng Diyos, humahaba ang paglalakbay niya. Kung maaalala niyo po ang napakagandang kwento, noong niligtas ng Diyos ang kanyang bayan sa Ehipto, lumabas na sila, papasok na sila doon sa tinatawag na Promised Land. Nandun na sila sa pintuan ng pinangakong lupain ng Diyos sa kanila. Pero bumalik yung mga ibang sundalo, sinabi nila, nakakatakot daw yung mga kaaway nila, yung mga kalaban nila, mga higante, ang mga tao, ang bayan ng Diyos, biglang nangamba. Gusto daw bumalik sa Ehipto. Mas nanaig pa yung kanilang takot kesa sa kanilang pananalig at pananampalataya sa Diyos. At dahil po, hindi sila naniwala sa Panginoon, anong ginawa ng Diyos sa kanila? Hinayaan silang maligaw sa disyerto. Ilang taon? For 40 years. Ang lapit-lapit na nila dun sa binibigay ng Diyos sa kanila. Sino ba ang Diyos kung hindi ang malakas at mas makapangyarihan kesa sa kanila mga kaaway, pero hindi sila naniwala? At dahil po dito, anong nangyari? Imbes na maging masaya at maganda ang buhay nila, lalo pa silang naghirap. 40 years. Naligaw sila. Lalo pang humaba ang kanilang paglalakbay. Hindi po kaya ganyan din ang ating nararanasan sa ating buhay. Understand, the route that is quick is often the route that makes you quit. Yung inaakala mong madali, lalo lang mapapadali ang iyong kabiguan. Naghahanap ka ng madali, pero ano ang bunga ng paghahanap mong madaling buhay? Lalong dumarami ang problema. The way that is quick is often the way that makes you quit. Mga kapatid, mahirap ang buhay. Totoo po yan. Pero wag niyong gagawing mas mahirap ito dahil sa inyong pag-iisip, dahil sa inyong pagkakasala, dahil sa inyong mga pangamba, at dahil sa inyong mga pagdududa. Walang madaling buhay. Kailangan nating tanggapin yan. At mas madali nating tanggapin at harapin, mas madali din natatanggap tayo ng pagpapala sa Diyos. Oo, hindi man madali ang buhay, pero
meron pa rin pagpapala na binibigay ang Diyos. May buhay na puno pa rin ng lakas. Saan? Paano natin mararanasan niya? Sa pamamagitan ng pagpapala at pagbabasbas ng Diyos. Amen? Ngayong araw pong ito mga kapatid, ating ipagdasal at sabihin sa Diyos, Panginoon, dagdagan mo ang aming lakas. Dagdagan mo ang aming pagmamahal. Dagdagan mo ang aming pananampalataya sa iyo para malampasan namin ng buong lakas ang lahat ng mga paghihirap at pasakit ng buhay na ito sa makapangyarihan ngalan mo, O Panginoong Hesukristo. Amen. Sa Diyos ang daigdig at ang sangkatauhan ipagkatiwala natin ang ating sarili sa Kanya nang may pananalig at umaasa sa Kanyang pagtatanggol. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway tumingin sa kinabukasan ng may kapayapaan at pag-asa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa pamamagitan ng ating paggawa ng kabutihan, ang mga hinahamak, mga tinanggihan at mga hindi minamahal sa ating lipunan, naway makadama ng kalinga ng Diyos sa kanilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tayo naway magkaroon ng matatag na pananalig kay Jesus na nagbubukas ng ating paningin sa kagandahan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, habang pinagdarasal natin ang ating mga sariling intensyon, ipagdasal din natin lahat ng mga Kristiyano sa buong mundo na pinapahirapan, inuusig, pinapatay. Naway sila'y palakasin ng Diyos, naway maalaala nila na hindi sila pinapabayaan ng Diyos, at naway iligtas sila ng Diyos sa lahat ng kapahamakan. Ama naming nasa langit, punuin mo kami ng iyong pag-ibig at pawiin mo ang kadiliman sa aming buhay upang makakilos at makagawa kami sa liwanag ni Kristo, ang iyong anak na nabubuhay at naghahari magpakailanman. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay
sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay at pithaya sa pagpapanatili na matatag na nagdaralita dahil sa pag-uusig ng mga ayaw maniwala. Ang pakikiisa na paghahain ni Kristo naway ikatuwa na mga matiising ang mga ngalan sa langit nakatala. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ang aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong itong aming maihayag kahit na ito'y walang anuman maidaragdag. Sa dakila sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami rin iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na aming minamahal. Kaya kaisa namang hilig sisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito. Sa ngalan ng Panginoon, Hosana, Hosana, sa kaitaasan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ipagpapatawad ang mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig
kaisa ni Francesco ang aming Papa, Florentino aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, kanyang malwalhating esposo, kaisa na mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Pisuy niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pakundangan sa tinanggap na banal na pagkikinabang, ang mga lingkod mo ay iyong dulutan, ng lakas sa panghawakan ang katotohanan, at ipagkaloob mo ang mga nagtitiis ng pag-uusig at kahirapan, ay makapanindigan sa ugaling Kristiyanong taglay, sa gitna ng dusa at pagpapasan ng krus ni Kristo na kanilang sinundan. Bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Meron pong nagsabi minsan that don't call yourself a Christian if you cannot defend your faith. Oo nga naman po, no? Aanuhin mo na ikaw ay tinatawag na Kristiyano kung hindi mo naman mapagtanggol ang iyong pananampalataya kay Kristo. Pero bakit nga ba pinapahirapan tayo ng Panginoon? Dahil tandaan nyo, sa bawat paghihirap, diyan lumilitaw at napapatunayan ang ating lakas. You can never be strong if you do not face any problems or challenges. Kamukha ng isang nag-iensayo, kung hindi siya magbubuhat ng mabigat, hindi siya magkakaroon ng mga muscles. Kung hindi mag-aaral ang isang bata, hindi siya tatalino, hindi gagana ang isip at utak ng tao. Ang mga tunay na nagmamahala na mag-asawa, sila yung mga dumaan sa matinding hirap, nagtiis, pero nagpatawad. So kung tayo ay dumadaan sa hirap, sa problema, gusto ng Diyos na maipakita natin ang kabutihan, ang kabanalan na tinanim na niya sa atin. Pero wag din natin kalimutan na tayo ay mas lumalakas kung tayo ay sama-sama. Kaya nga po sa araw na ito na ating inaalala ang ating mga kapatid na inuusig, pinahihirapan dahil sa kanilang pananampalataya, magsama-sama tayo at magkaisa sa panalangin. We are stronger together. Amen? Ang isang hiling ko po, ang isang assignment ko sana sa inyo ngayong araw, please,
go to social media. Mag-post po kayo doon, humiling po kayo ng panalangin para sa ating mga kapatid na inuusig at pinahihirapan. Mag-post po kayo ng Bible verse, mag-post po kayo ng panalangin bilang isang tanda ng pakikiisa natin dito sa mga kapatid natin na nahihirapan dahil sa kanilang pananampalataya. Wala pong imposible kung tayo'y sama-sama at lalong-lalo na walang imposible kung tayo nagkakaisa sa panalangin at pananampalataya kay Jesus. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At kayo ay basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.